ang sakit ni Mang Florentino na multiple sclerosis. Dumadalas na rin ang pag-atake niya. Hindi niya na kakayanin ng trabaho sa rancho. Kaya may mga gamot akong i-reseta sa kanya na kailangan niyang inumin para makontrol natin yung mga pag-atake niya. Ito yung listahan ng gamot. Salamat po. Sige pa. Diyan muna kayo. Kuya Tino, paano na ngayon to? Saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Dito sa mga gamot mo. Lo, baka po makatulong to eh. Ito po yung perang nakuha ko sa pensyon niyo po. Ito po, baka po makatulong. Yan nga isa pang problema eh. Natigil na ang pensyon ko. Martin, puntahan mo si Goryo. Meron akong binigay na pera sa kanya para doon sa lupa niya na magsososyo kami. Sakaling meron nang maibabalik yung perang yun. Sige po, Lo. Pupuntahan ko po si Mang Goryo. Sige po. Pasensya ka na, Martin. Gusto man katabigyan ng pera, pero wala akong maibibigay eh. Lugi yung negosyo namin ng lolo mo. Baka naman po pwede niyong gawa ng paraan. Kailangan po talaga kasi namin ng pera eh. Pasensya ka na. Talagang wala eh. Wala akong maibibigay sa'yo eh. Ingat ka. Ayan, isama mo na yung kinita ko kanina. Carry na siguro yan. Ano? Kuya, parang kulang pa kasi ito eh. Dami kasing babayaran sa ospital ni Lolo, yung mga gamot. Kuya, pwede ba ang pasok sa rancho? Magtatrabaho ko dun. Ano? Tatrabaho ka doon? Oo naman. Diba sabi mo naman magaling mo sa hayop? Yun na. Oo nga, pero bagets ka pa masyado. Mahirap kaya trabaho doon. Isa pa, sigurado hindi ka papayagan ng lolo mo. Paano yung pag-aaral mo? Hindi naman ako makapag-aral kung wala naman akong pera. Saka hindi ko mapapagamot si Lolo. Saka hindi niya naman malalaman kung di mo sasabihin, di ba? Dali na kuya, pasok mo na ako. Kailangan talaga namin ng pera eh. Kuya, dali na. Pasok mo ako sa rancho. Tatrabaho ako doon. Gagawin ko lahat. O kayo, sigurado ba kayo na kaya nyo magtrabaho dito sa rancho? Ha? Hindi madali ang trabaho dito. Tsaka ayoko makakarinig ng reklamo mula sa inyo, ha? Ikaw? Patpating ka pa. Kaya mo ba trabaho dito? Kayanin ko po. Kayong dalawa, buhay na kayo. Masyado pa kayong mga bata. Kayo, sumunod kayo sa akin. Oh, itong mga tao to, pauwi na to, ha? Oh, mga bata, umuwi na kayo! Magandang araw po, senyora. Ang anak ko si Lailani. Nagpumalit si mama dahil gusto raw po niya makita ang rancho. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Have a seat, ha? Aba, attorney, may anak ka na palang dalaga. Siya naman si Roman, ang anak ko. At ito naman ang aking apo si Louie. Say hello. Hi, Leilani. Tito Serafin, ang daya niyo naman eh. Bakit di niyo sinabi na may maganda pala kayong anak? Oo nga naman pala. Attorney Serafin, iwanan mo muna kaya dito si Leilani. Nang maipasyal naman siya ni Louie sa buong rancho. At nang sa ganun eh, makalakad na rin kayo ni Roman. Halika, halika. Akong bahala sa'yo. Sumama ka sa akin. Halika. Dahan-dahan. Ingat kayo. Hoy, kayong dalawa, ha? Gusto ko pagbalik ko, wala na lahat yung dumingyan. Pati amoy, tanggal. Apo. Ang swerte mo, no? Unang araw mo pa lang, dito ka kagad na destino.
May balat ka siguro sa puwet. Ayos lang ako. Lahat ng lupaing natatanaw mo, simula dun, paikot. Pag-aari namin yan. At alam mo ba ang Rancho Paradiso ang pinakamalaking rancho sa buong Pilipinas? At balang araw, mamanahin ko ang lahat ng yan. At syempre, maswerte ang magiging girlfriend ko. Ikaw, baka gusto mo mag-apply. Ba't parang kanina pa ako daldal ng daldal dito, hindi mo ako pinapansin ah? Ganyan ka pa talaga kasungit parate? Eh, ikaw, ganyan ka ba talaga kayabang parate? Sana nga sa sobrang lakas ng hangin, hipang ka pa palayo rito. Alam mo, pakipot ka rin. Alam ko rin namang gusto mo rin naman talaga na makasama ako. Diba? Bitiwan mo nga ako. Ano ba, bitiwan mo ako? Pangit ka, bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Shock. Kadiri! Ang yabang mo! Mas mayabang ka. Buti nga sa'yo. Balik na kaya tayo? Ano ba?